Hello mga ka-hardwork, mga ka-loyal. Welcome back ulit sa ating channel. Time check is 3:59 PM. Kalabas lang po natin sa work. Medyo busy tayo kaya late na naman tayo ng konti. Tinapos lang natin yung trabaho. Anyways, today subject ko ang gusto kong pag-usapan sana natin ay kung bakit ang mga kababayan natin ay hindi umuwi sa Pilipinas ng madalas. Bakit kaya? Alamin natin yung mga ibang maraming rason kung bakit sila hindi nakakauwi ng madalas sa ating inang bayan. Not because ayaw nila, but syempre lahat po ng individual may kanya-kanyang dahilan kung bakit hindi nakakauwi ng madalas. So alamin natin kung, let me say, ikukwento natin sa inyo kung ano yung mga posible na bakit hindi sila nakakauwi ng madalas sa ating bansa dyan sa Pilipinas. Sige guys, mga ka-hardwork, mga ka-loyal, abanti muna tayo at itutuloy natin yung kwentuhan natin kung bakit marami sa atin, hindi lahat, yung iba po nakakauwi naman ng madalas. Minsan mayroon nga every 6 months, mayroon every year, yung iba matagal. So pag-uusapan po natin yan. Tara, samahan nyo muna ako sa pagdadrive pa uwi. Alright mga ka-hardwork, mga ka-loyal, ipagpatuloy natin yung kwentuhan natin. Bakit madalang lang umuwi o hindi madalas umuwi ng bansa ang ating mga kababayan na nandito sa Amerika o sa abroad? Ganito po yun. Siguro unang-una ang financial or budget, dahil kapag namumuhay ka po dito sa abroad o dito sa Amerika, obviously hindi naman libre kailangan mo ring bilhin yung mga needs mo, mga pagkain mo, kailangan mong magbayad ng mga insurance, mga bills, lalo na yung tirahan. It's either mortgage or an apartment, o kung minsan nga baka room for rent din. So lahat po yun kailangan mong bayaran. Siyempre kung ano yung natitira sa sahod mo, hopefully mayroon ka pang savings. At malibit po sa atin, siyempre nagpapadala sila, itong mga kababayan natin, sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Posibleng asawa, anak, kapatid, relatives, at kung sino pa. So malaking bagay po yan, yung financial status o budget. Kung minsan hindi basta-basta nakakauwi ng bansa ang ating mga kababayan. So yes, hindi po lahat. Yung iba, kung magandang trabaho, magandang sahod, so that's different. Ganun pa man, kahit na maganda ang income mo, kailangan mo ring mag-ipon ng bakasyon. So siyempre hindi ka naman basta-basta aalis sa trabaho mo kung wala kang naipong bakasyon. So isa ring bagay na yon. And siyempre iba rin sa kung halimbawa retired ka na, that's different also. Pero ang subject po natin yung majority, yung kung ano talaga ang realidad ng mga nasa abroad, naghahanap buhay para may taguyod ang kanilang mga pamilya sa ating naiwan sa Pilipinas. So kung papansinin ninyo, karamihan po, that's including me, hindi naman po ganun kadalas makauwi. Pero siyempre gusto naming umuwi, gusto nila, pretty sure gusto nilang umuwi, lalong-lalo na kung mayroon silang mga anak o asawa sa Pilipinas. Siyempre namimiss po nila yung pamilya nila, gusto nilang umuwi. Kaya lang, it's the situation. Kaya po may iba ako, mga ka-loyal, ka-hardwork, papasok na pala tayo sa freeway, mag-focus lang po sandali tayo. Pero ipagpapatuloy pa rin natin yung kwentuhan natin. Ayan.
Okay, mga ka-hard work, mga kaloy, balik tayo. Yes. So, mayroon po silang mga expenses na inaharap din dito. Kaya, kailangan pang pag-ipunan yung budget nila para makauwi. Siyempre, pag umuwi ka ng bansa natin sa Pilipinas, magdadala ka ng mga pasalubong. Di ba? So, yun pa lang, another budget mo na yun para pag-ipunan. And then, pag umuwi ka, siyempre gusto mo may baon ka rin. Kaya iniipon din po yun. So it takes time para sa karamihan, hindi ko nila lahat. Yung iba, well off siguro, anytime they can just go home, they can fly anytime they want to, o kaya kung retired na sila. But in most cases, ito yung realidad. Kung nagtatrabaho pa at they try to provide for their family sa Pilipinas, siyempre pati yung gastos nila dito combine, kaya it takes time sa karamihan bago po sila makauwi ng Pilipinas kahit gustong gusto nila. So imagine na lang po magkano ang plane ticket round trip. We're talking about thousands of dollars, di po ba? Kaya isa po sa malaking kadahilanan ay yung financial. Kailangan pag-ipunan yan. Again, yung baka kung nagtatrabaho ka, kailangan mayroon kang sapat na bakasyon para pag siyempre umalis ka sa trabaho para umuwi ng Pilipinas, kailangan mong gamitin yun para habang nakabakasyon ka, mayroon kang bayad. Ganun po yun. So there are a lot of things, reasons. Posibleng health problem na hindi ka basta-basta makaka-fly. So that's another issue, yung health issue po. Kaya maraming mga kadahilanan kung bakit hindi po lahat ng ating mga kababayan nakaka-uwi anytime they want to. O kaya bakit nagtataka ang ating mga kababayan, bakit si kaibigan ganito hindi madalas ang pag-uwi? Because there are reasons. Some they chose to stay here, yeah, some probably, pero majority po ang kadahilanan nun, I think to me, it's yung financial din. Dahil pag umuwi ka, siyempre ikaw rin ang gagastos doon, karamihan. Kaya at bakasyon, like I said, kailangan mo nang mag-ipon ng PTO or bakasyon. Kaya yun po yung mga kadahilanan, malimit, tsaka yung health issue, kung bakit hindi basta-basta nakaka-uwi ka agad ang ating mga kababayan na nandito sa Amerika o sa ibang bansa na naka-abroad. The other thing is, kung halimbawa may mga anak ka, siyempre nag-aaral sila, hindi mo sila basta-basta maiwan o ma-pull out. Siyempre, you have to wait kung kailan yung bakasyon nila. That's another thing. So, there are a lot of reasons kung bakit po hindi madalas makauwi ang ating mga kababayan. Like I said, that's including me. Dahil yung mga sitwasyon na ganoon at yung mga responsibilidad natin. But siyempre, sino bang ayaw umuwi sa ating lupang sinalangan? Napakasarap kaya ng nakatira o nasa Pilipinas, dahil lalo na kung pinanganak ka doon. It's the best na pakiramdam nasa Pilipinas ka talaga. Parang kahit sandali lang nakakalimutan mo yung yung problema. You're always smiling, you're just happy na nandun ka sa Pilipinas for some reason. Di ba? Pagka nagbabalak ka lang ng umuwi, excited ka na eh. Yeah, masarap na pakiramdam mo yung nasa Pilipinas ka talaga pagka pinanganak ka sa atin. Sa ayaw sa gusto mo, talagang namimiss mo yan. Kahit gaano pa kaganda ang buhay mo dito sa Amerika o sa abroad, iba pa rin ang pakiramdam na iba po talaga yung pakiramdam na kapag ipinanganak ka dyan sa Pilipinas, kahit maganda ang buhay mo dito sa abroad, sa Amerika, iba pa rin yung pakiramdam pag nandiyan ka sa Pilipinas. Walang
hindi ko masusukatan, hindi ko ma-explain, pero yun na yun. Kaya tiyaga lang po talaga, tiyaga, ipon kung may ipon, ganyan po yung, which is lahat naman, karamihan yun ang ginagawa nila. Nagtsatsaga sila po, nagsasacrifice sila, at nag-iipon sila kung kaya nila para eventually makauwi sila. So yan ang mga realidad na nangyayari sa ating mga kababayan na nasa abroad, nasa Amerika, o kung saan man sila na naka-abroad o nakatira. It's the situation kung bakit hindi sila basta-basta nakakauwi unless it's an emergency. That's different. Pero karamihan yun po, malaking factor yun, yung sa budget, sa financial, sa bakasyon. But siyempre, gaano man kahirap yan, pinagtsatsagaan po ng ating mga kababayan at pinaghahandaan yan. Kaya kahit tumatagal kung minsan, pinipilit pa nilang makauwi dahil iba talaga ang pagramdam at ang mga minamahal nilang sa buhay ay nandiyan sa Pilipinas, gusto nilang makasama. At siyempre yung iba talaga yung lupang sinilangan, the best feeling talaga. Kaya yan pong realidad dito sa abroad, dito sa Amerika o kung saan man. Like I said, we have expenses every day na or every month o kung anong time man yun na inaharap din. Kaya karamihan po sa ating mga kababayan, kailangan pa nilang mag-ipon talaga bago sila makauwi. And they do it kasi syempre, sino bang ayaw makauwi ng Pilipinas? Hindi po ba? Na yun po yung sitwasyon dito, real talk, buhay Amerika, buhay abroad. Gusto po naming makauwi, kaming lahat, pero the situation dictates how often o gano'ng kadalas makauwi, unless like I said, emergency, ganyan. But yeah, maraming mga rason, ilan lang po sa mga rason ang mga nabanggit ko, but definitely malaking bagay po yun, mga nabanggit natin dahilan. Mga ka-hard work, mga ka-loyal, nasa freeway pa rin po tayo. Mukhang medyo matraffic po ata. Kasi oh yeah, it's Friday pala ngayon, kaya pala medyo matraffic. Exit na po tayo dito, mga ka-hard work, mga ka-loyal. Ayan. Okay, mga ka-hard work, mga ka-loyal, ituloy natin yung kwentuhan natin. Bakit hindi madalas makauwi ng Pilipinas ang ating mga kababayan? Ano kaya yung mga dahilan? Again, like I said, yung pong sa number one para sa akin, yung sa financial or budget, di po ba? So kung paano mo ma-didiskarte yun, dahil nga marami kang mga expenses dito. Yung po mga ibang kababayan natin dito, karamihan or some I guess, they have two job, nagdo-double job po sila. Kaya isa sa mga dahilan yon kung bakit sila nagdo-double job, dahil nga kung minsan hindi ganun kalaki yung sahod mo, nagdo-double job po sila para masustain nila yung mga expenses nila at makaipon. I know some like yung nag-comment sa isang video natin, ito na kung professional daw sila or may college degree, totoo yan, they both make good money, yes, and that is absolutely true. However, ang point po natin dito, subject natin is more on karamihan, kumbaga yung average, di po ba, na karamihan sa ating mga kababayan na hindi ganun
kagalakyang sahod, that's including me. Yes, either nagdo-double job sila para makaipon, dahil nga hindi rin biro-biro yung mga gastusin dito. Eventually naman, dahil sa, like I said, sakripisyo at diskarte, nakakaipon din naman para makauwi sila ng Pilipinas. Hindi nga lang ganun kadalas o kabilis. So yun po, minsan kailangan din ng diskarte, which I salute ang ating mga kababayan dito. Talagang they really work hard. Kaya minsan kahit konti lang yung tulog para talaga makaipon pa rin kahit paano, kahit na mahal ang tumira dito sa Amerika. Lahat is mahal, wala na pong mura dito Ayun. Dadaan muna tayo mga ka-hard work, mga ka-loyals, kina Ma. Malapit na tayo dito sa kanila. Check lang natin sila. So may appointment kasi si Tang kanina, ngayon tumawag si Ma na dumating na raw sila. So dadaan muna tayo sa kanila. Tayo sa kanila. Kanto dito. May kasalubong. Okay mga ka-hard work, mga ka-loyal, nandito na po ako kinama. So end ko muna dito. Tuloy tayo sa kwento mamaya. Okay mga ka-hard work, mga ka-loyal, welcome back. Time check is 5:02 PM. Katatapos lang natin bumisita kina Ma. At ito, bigyan na naman tayo ng ulam. Ayan o, may ulam na naman tayo. So ayan, samahan nyo ko at dadaan tayo sa Taco Bell dahil gusto raw ng mga anak ko ng choke fries. So yun na magiging dinner nila. Alrighty mga ka-hard work, napakadilim na kaagad. Pasado alas 5 pa lang, talagang madilim na dito. Winter na yan. So tuloy natin yung kwentuhan natin mga ka-hard work, mga ka-loyal, kung bakit hindi madalas umuwi o makauwi ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Ano kaya yung mga kada kailangan. Like I said, isa po dyan yung budget, siyempre yung financial, health situation, vacation availability, schedule ng mga bata, at kung ano-ano pa. So maraming dahilan po, but hindi ibig sabihin ayaw umuwi ng ating mga kababayan. Siyempre gustong umuwi ng Pilipinas ng mga kababayan natin, lalo na kung mayroon tayong mga iniwang mga pamilya doon na naghihintay sa atin, di po ba? Kaya the situation dictates how open can you make it para makapagbakasyon. Kaya yun ang real talk po, yun ang talagang sitwasyon. With the exemption sa mga talagang well off o may kaya, mas magandang trabaho, o kaya retiree na kahit kailan kung gusto nilang umuwi, as long na mayroon silang sapat na mga ano ba yun, sapat na savings, mga ganun. Pero karamihan po, ito yung talagang karamihan, yung talagang realidad. Yun ang sitwasyon. Number one, yung financial. Siyempre kailangan pag-ipunan lahat yan, dahil kung may gasto sa Pilipinas
mayroon din silang gastos dito sa abroad, dito sa Amerika o kung saan man sila nakatira, kung saan abroad man yan. Kaya yan ang malimit na sitwasyon. Pero ang totoo niyan, lahat kami gusto naming umuwi. So generalize ko lang po. Kaya kung yung iba, you can always of course make a comment or correct me, which some they do, which is good. I appreciate that. May exemption, yung pong tulad na sinabi ko, una yung may pagka well off, meron silang mga savings, meron silang enough na bakasyon, o kaya retiree ka na at meron ka rin mga savings at walang health issue, yun siguro po kung kailan man nila gusto umuwi, okay yung mga yun. But in general, it requires planning talaga and budgeting, dahil let's face it, ang pag-uwi hindi po ganun kamura, dahil yung mga plane ticket natin sa pauwi sa Pilipinas mahal talaga, yun pa lang. Tapos sa lubong pa, kaya maraming bagay po yan. Pero don't get me wrong, napakasarap po na umuwi. Kumbaga, na ibabahagi ko lang po sa inyo kung bakit yung iba o karamihan ay hindi madalas ang pag-uwi. So yun po yung mga real talk talaga. But as I said before, a lot of them po, they work so hard para ma-meet nila yung mga needs na yon, at balang araw makauwi din sila at may dalang ipon, mga pasalubong sa mga mahal sa buhay, di po ba? So yun po, yun ang kwento dito. Mamaya ay susuriin natin o isa-summarize natin ang napag-usapan natin. I-focus muna natin yung ano natin sa driving dahil malapit na tayo. Kukunin natin yung order natin dito sa Taco Bell. 2840. Alright mga ka-hard work, mga ka-loyal, binabasa ko lang dito, mayroon silang flyers. They're hiring general manager, $23 to $27 per hour. Assistant manager, $22 to $24 per hour. Shift supervisor, $21.50 to $23 per hour. So yun po yung naka-pastil dito sa kanila. So apply na. Okay mga ka-hardwork, nakuha na natin yung order natin at tara na at umuwi na tayo dahil siguradong gutom na yung mga bata. At may pasok din si Shirley ngayon, so let's go! Yan po yung Taco Bell sa right side natin. Diyan tayo bumili. Humingo lang tayo. Okay mga ka-hard work, mga ka-loyal, papasok naman po tayo sa gate. Ginabi na po tayo. Mabilis talagang dumilim. Kaninang nagsimula tayong mag-vlog parang may araw pa. Kaninang pagdaan natin Ginama, paglabas sa bahay nila, madilim-dilim na. Ngayon dumaan lang tayo sa Taco Bell. Talagang madilim na. It's only 5:30 I think. Okay, mga ka-hard work, mga ka-loyal, nandito na po tayo sa bahay. So, and kung ano yung video natin dito, mamaya siguro isa-summarize natin yung mga pinag-usapan natin. At gutom na yung mga bata at si Shirley nagre-ready na siya, papunta naman ng work. Mamaya ulit mga ka-hard work, mga ka-loyal.